pinag-aralan kung nung mga nakaraan. Tayo po muna yung manalangin ngayon po umaga. Samahan niyo po sa panalangin. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa inyo. Dahil sa inyong pagmamahal sa amin, ipinagkaloob niyo ang inyong buktong na anak ni si Jesus. Panginoong Jesus, nagpapasalamat kami sa inyo na willingly ipinagkaloob niyo ang inyong buhay para sa amin. And we thank you, Holy Spirit, na sumasa amin at nagtuturo ng mga bagay na hindi namin maunawaan. Purihin kayo, aming Diyos. Salamat na kayo gumagawa sa aming buhay. At ngayon po, Panginoong umagang ito, amin pong inaanyayahan ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa amin. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga spiritual na paningin, spiritual na pandinig, at makita namin, Panginoon, nais niyong ituro sa amin ngayon umaga. Ito, Panginoon, na hindi namin kayang unawain ang iyong salita kung wala kaming Espiritu mula sa inyo. Kaya Diyos, salamat po. Purihin ang inyong pangalan. Pinadalangin po namin na kayo po ang aming maging kaaliwan as we study your word. Kayo ang aming maging karunungan. Kayo ang aming maging kagalakan. At pagkatapos namin marinig yung mga salita, dalangin namin na magkaroon kami ng panibagong pagdanais na kayo aming paglingkuran ng tapat, mahalin ng tapat, na kayo po'y pagbuhusan namin ng aming buhay. Panginoon, dalangin namin, maunawaan namin ang inyong mga salita ngayong umaga. Kaya aming pinasasalamatan at sinasamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito ang aming panalangin. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa chapter 4 na ng 1 John. Matatapos na ho ang ating serye patungkol po sa unang Juan. At sana po ang aking panalangin na ang bawat napapag-aralan po natin ay nakakatulong sa atin yung pang mas lalo natin makilala ang ating Panginoong Kristo sa ating buhay. At habang nakikilala natin ang Panginoong Hesus, lalo nating minamahal siya at pinaglilingkuran ng tapat sa ating buhay. Para po sa mga walang Diyos, ito po ang kanilang pinaniniwalaan. Ayan. Sabi ng mga hindi naniniwala sa Diyos, there's probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. Sabi naman po ng ilan, only sheep need a shepherd. Theology is a mistake. In other words, sabi nila, ang theology daw ay mistake para sa mga walang Diyos. Sabi naman ng iba, Christianity, the belief that some cosmic Jewish zombie, referring to Jesus, can make you live forever if you symbolically eat His flesh through communion and telepathically tell Him that you accept Him as your master, sinner's prayer, so He can remove an evil force from your soul that is present in humanity because a real woman, referring to Eve, was convinced by a talking snake to eat from a magical tree. Para sa kanila, ito lamang ang Christianity. Hindi ko po alam kung pamilyar kayo sa mga taong ito. Siya si Charles Taze Russell. Siya po ang isa sa mga pundador ng Jehovah's Witnesses. Siya naman po si Ellen G. White, Seventh-day Adventist. Sila naman po si Joseph Smith Jr. at si Brigham Young, mga Latter Saint o Latter Days. So, sa madaling sabi, Mormon. Ayan. So, at ito po ang mga ilan sa mga religion na kumakalat at alam natin na hindi ko tama at takma sa salita ng Diyos ang sinasabi. Ito po, kilala nyo. Itong mga taong ito.
Are you familiar with this men? Soriano? Si Apollo Kibuloy, na may pinakamalaking simbahan sa Davao. At si Felix Manalo, walang katalo-talo. Talagang palit-palit ng lahi. At alam natin mga kapatid, ang kanilang mga doktrina patungkol po sa Panginoon, patungkol sa salvation, na hindi umaakma sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya po napakahalaga sa atin mga kapatid na tayo maging maingat sa ating mga napapakinggan, maging maingat. Bakit? Sapagkat marami hong mandaraya. Gaya po ng ating pag-aaralan ngayong umaga. May I ask my wife to assist me? Yan po ang kagandahan ng may asawa. Ang ating po pag-aaralan ngayong umaga, babala, mag-ingat sa mandaraya. Babala, mag-ingat sa mandaraya. 1 John chapter 4, verses 1 to 6. 1 John chapter 4, 1 to 6. Sabi po ng salita ng Panginoon, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritu sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Na nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang siyang kinaroroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Verse 3, subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon patungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon niya ay nasa sanlibutan na. Verse 4, mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan na ninyo ang bulaang propeta sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Verse 5, sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa Diyos o sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Mga kapatid, babala, mag-ingat sa mandaraya. Napakarami pong mandaraya ngayon na ating makikita at makakasalumuha sa sanlibutan ito. Mga kapatid, magandang maunawaan po natin na tayo ay nakikipamayan lamang sa sanlibutan ito. Sabi nga ay sojourner. Hindi tayo talagang taga rito. Tayo ay manlalakbay lamang. Kaya po napakahalaga na alam natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ngayon pong umaga, ating pag-aaralan ang mga gabay ng mananampalataya upang hindi madaya ng maling o hindi madaya ng maling katuruan. Mga gabay ng mananampalataya upang hindi madaya ng maling katuruan. So napakahalaga pong maintindihan at malaman natin ang mga gabay. Una, kailangan ang pagsusuri sa pinapakinggan. Kailangan ang pagsusuri sa pinakikinggan. Verses 1 to 3. Sabi po ng verse 1, kung titingnan niyo yung mga Biblia, sa verse 1, sabi dyan, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad. It means regard not, trust not, follow not every pretender to the Spirit of God, or every professor of faith or vision, or inspiration or revelation from God. Huwag agad paniniwalaan. Huwag niyo agad sasabihin, mga kapatid, na ito nga ang totoo kapag may nagsasalita ng patungkol sa Diyos. Napakarami pong tao ngayon nagsasabi patungkol sa Diyos kahit nga yung mga mangihingi. Talagang ito naman ay gawain para sa Panginoon. Bigyan na kayo. Lahat ng paraan ngayon ay ginagawa at ginagamit ang pangalan ng Panginoon upang makapandaya. Kahit nga minsan yung pangungutang ng mga tao. Ginagamit ang Panginoong Diyos. At sasabihin na, naku, born again ka? O kami din, umatin kami din sa ano. So later on, di mo na malayan, hindi pala. So ang sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad.
Kailangan po ang mataimtim at matinding pagsusuri. Tatanong sa atin, sino ba madaling madaya? Literally, ang madaling madaya ay yung mga bata. Yung mga musmos, o kaya yung mga walang nalalaman. Bakit po? Di ba? Halimbawa, ikaw bilang magulang, gusto mong umalis, tapos yung anak mo habol ng habol sa'yo, ayaw mo pasamahin. Ano gagawin mo? Papunta ka muna sa daddy. Then pagpunta sa daddy, pagtalikod, sabay takbo. Kung kaya mo laro tayo, tagu-taguan. O sige, pagpikit, pagbilang, wala na si inay. Nakatakbo na. Hindi ko mga pandaraya na ginagawa sa bata, madaling kayain. Kundi kaya naman, di dyan ka lang. Pagbalik ko, si mami ay may dalang candy, bibigyan ka. So, pero may bata rin hindi madaya. Pero usually, mga bata madali yung dayain, mga walang nalalaman. Kaya po mga kapatid, napakahalaga, gaya po noong ating pinag-aralan sa chapter 2 verse 12, spiritually, ang madali pong madaya yung mga baby Christian. Yung mga baby Christians, chapter 2 verse 12. Kaya kailangan po natin na tayo ay lumago. Kailangan ninyo at kailangan ko na magpakalalim sa ating pagkakilala sa Panginoong Jesucristo upang hindi tayo madaya. Nasabi po ng salita ng Panginoon sa Efeso 4:14-16, nasabi ng salita ng Diyos, huwag nang maging mga bata na tinatangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang katusuhan sa paraang mapandaya, kundi humawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo, na sa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid. Ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. So sabi ng salita ng Diyos, upang hindi tayo madaya, dapat po tayo ay nagpapakalalim, nagpapakalago sa ating Panginoong Jesucristo. Wala pong iba kundi ang magpakalalim at magpakalago sa ating Panginoon. Kung atin nung papansinin, mga kapatid, may mga kilala tayong Kristiyano, ang iba pa nga'y nakasama natin ng matagal, pero ngayon, iba na ang sinasamahan nila. Meron ba kayong kilala? Marami. Ngayon, nasa iba ng hindi tamang paniniwala ang kanilang pinuntahan. Bakit? Hindi kasi sila nagpakalalim sa pagkakilala sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, huwag agad tayo basta humanga at maniwala dahil yun pong nangangaral ay kaya niyang sagutin lahat ng tanong sa Biblia. Maaaring narinig niyo yung tanong na ang Diyos ba'y may puwet? Napakaraming tanong na nasa ang Diyos nung likha niya daigdig. Anong ginamit niya noong anong ginamit ni Moises nung lampas niya ang dagat? Sana kaliwa. Mga tanong na may mga tao na kapag nasagot yun, ha? Wow, dito na ako. Napakagaling talaga nito. Kaya talagang ipinagmamapurin nila yung mga ngaral na kahit anong itanong mo, kaya sagutin. Kaya po mga kapatid, napakahalaga, huwag po tayong basta maniniwala. Mahalaga na tingnan natin mabuti kung ito ba ay hindi salungat. Sinasabi ng salita ng Diyos. Look at your Bible, chapter 3, 1 John chapter 3, verse 7, sabi dyan, mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang sabi po ng verse 1, ating pinag-aaralan ngayong umaga, chapter 4, verse 1, my dear friends, don't believe everything you hear. Carefully weigh and examine what people tell you. Not everyone who talks about God comes from God. There are a lot of lying preachers loose in the world. Marami na nagkalat na bulaang propeta sa sanlibutan ito. Ang sabi ng salita ng Diyos, kinakailangan timbangin at kinakailangan suriing mabuti bago natin paniwalaan ang ating napapakinggan. Kaya po napakahalaga na dapat subukin, tingnan mabuti, kilatisin, talastasin kung talagang sa Diyos. Yan ay parang higit pa sa bumibili ng isda sa palengke. Ang hirap naman tingnan, lalo na pagkakulay dilaw, yung umilaw. Hindi mo maintindihan kung talagang pula na ang asa o putla na.
Pero sa pamamagitan ng pagsusuri, sa pamamagitan ng pagtingin mabuti, nalalaman mo kung totoo o hindi. Sabi ng salita ng Panginoon, there are a lot of lying preachers, loose in the world. Bakit po kailangan tingnan natin mabuti? Ang sabi ng verse 1b, sapagkat maraming lumitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Verse 3, ang sabi doon, muli itong inulit, ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Chapter 2, verse 18, ang sabi ng salita ng Diyos, mga anak, malapit na ang wakas, tulad ng narinig ninyo. Darating ang Antikristo, ngayon marami na ang lumitaw ng mga Antikristo, ay atin natin malapit na ang wakas. Ito ang palatandaan na malapit na ang wakas, marami na hong Antikristo. Ang tanong sa atin ngayong umaga, paano natin malalaman sila ay hindi mula sa Diyos? Ano po ang malinaw na palatandaan na ang mga taong ito hindi mula sa Diyos? Ang mga taong ito ay Antikristo. Ang mga taong ito ay walang espiritu ng Diyos. Una, ay ipinapahayag nila na sa Jesus ay hindi naging tao. Pinapahayag nila na si Jesus ay hindi naging tao. Verses 2 and 3, o 2 to 3, masahe po ng The Living Bible Translation ay ganito. And the way to find out if their message is from the Holy Spirit is to ask, does it really agree that Jesus Christ, God's Son, actually became man with a human body? If so, then the message is from God. If not, the message is not from God, but from who is against Christ, like the Antichrist you have heard about, who is going to come, and his attitude of enmity against Christ is already abroad in the world. At ito po mga kapatid, ang hindi matanggap ng katuruan ng Gnosticism. Ano yung mga Gnosticism? Ang paniniwala po nila ay na si Kristo ay hindi pwedeng maging tao sapagkat lahat ng bagay dito sa mundo ay evil. At that's why their argument is how this God can live in bodily form which is evil. Kung talagang si Jesus ay Diyos, bakit siya maniniraan sa anyong tao na itong anyong taong ito ay sa demonyo o masama? So ito ang kanilang paniniwala. Kaya naman ang kanilang doktrina, sinasabi nila na okay lang na ako'y magkasala dahil ako'y Kristiyano na. On the other hand, ang iba namang extreme na paniniwala nila, hindi ako pwedeng magkasala dahil ako'y Kristiyano na. So ito po yung binabalansin ng 1 John at ating pinag-aaralan. Kaya po kung ating titingnan chapter 1 ng 1 John, look at your Bible, ang sabi dito, chapter 1, 1 John chapter 1, 1 to 2, sabi dito, sumusulat kami sa inyo patungkol sa Kanya, na sa pasimula pa ay siya na. Ang salita na nagbibigay buhay, narinig namin siya at nakita, napagbasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay, nakita namin siya, at pagkatapos, at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nakita sa amin. Mga kapatid, ito pong talata natin pinag-aaralan ay nagpapakita na itong Diyos na sa Jesucristo ay naging tao. At meron po mga patunay sa aklat ng Mateo, Marcos, Lucas, Juan ng ating Panginoong Jesucristo ay pinakita niya kung paano siya nabuhay bilang tao. Matthew chapter 4, verse 2, Mark 11:12, naranasan po niyang magutom. Then, Luke chapter 8, verse 23, Matthew chapter 8, verse 24, naranasan po niyang antukin at makatulog. Nung pong ang mga alagad ay naglalakbay sa dagat, at pagkatapos ang Panginoong Jesucristo ay naroon sa likod at natutulog. Bilang tao, naranasan po ito ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpapatunay na siya'y tao. Matthew 26, verse 37, and Mark 14:37, naranasan po niya magdalamati, naranasan niya mapagabag. Luke chapter 4, verse 40, or Luke chapter 2, verse 40, and Luke chapter 2, verse 52, yung po kanyang natural growth.
bilang tao. Ang sabi ng salita ng Panginoon, si Jesus ay lumaki sa kanyang pagkatao, naging maayos ang kanyang katawan, kinalugdan ng Diyos, at kinalugdan ng lahat ng tao. Luke chapter 9 verse 58, naranasan po niya ang poverty. Then yung pong Luke chapter 24 verse 39, yung physical, yung kanyang physical body. Natutuwa ang ating Panginoong Jesucristo na nag-appear sa mga alagad niya. Then John chapter 4 verse 6, naranasan po niyang mapagod. John chapter 21 verse 13, siya po ay kumain. Lahat ng ito mga kapatid ay patunay ng ating Panginoong Hesus ay naging tao. Alam niyo ang kahalagahan na ang ating Panginoong Jesucristo ay naging tao? Siya ay nakaka-relate sa ating pinagdaraanan. Napakaganda po nun. Kung naranasan po natin tayo nalulungkot, nahihirapan, naranasan natin tayo tinutokso, naranasan lahat ito ng ating Panginoong Jesucristo. At ipinakita niya kung paano mapapagtagumpayan ang lahat ng ito. Nangangulugan mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo ay nakaka-relate sa inyo at sa aking pinagdaraanan. Ganun kabuti ang ating Panginoong Hesus. Kaya yung mga tao na hindi nagsasabi, nako, mahirap yung maging tao. Sa kabilang banda po naman mga kapatid, ang sabi ng 1 Timothy chapter 2, 5-6, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Iisa ang tagapamagitan sa Diyos at iisa ang tagapamagitan sa tao, walang iba kundi si Jesu Kristo. Hindi si Maria, hindi mga santo, hindi mga santa, walang iba kundi si Jesus Christ lamang ang tagapamagitan ayon sa salita ng Diyos. Kaya po mga kapatid, mahalaga na pinaniniwalaan mo ang salita ng Diyos. Sapagkat kung hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, mahirap paniwalaan kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Again, 1 Timothy, unang Timoteo, chapter 2, 5-6, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Ang sabi ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, kahit siya naging tao, napaganda na ipinakita niya na hindi siya nagkasala. Ano po ang sabi ng chapter 3 verse 5 ng 1 John? Ang sabi dito, chapter 3 verse 5, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Napakaganda salita ng Diyos. Able siya na tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Bakit? Dahil siya mismo ay hindi nagkasala. 1 John chapter 2 verse 1 and 2, ang sabi dito, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit, kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama at iyay si Jesucristo ang walang sala. Verse 2, sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Si Jesus Christ ay, bagamat siya ay Diyos, iniwan niya ang kanyang pagiging Diyos. Sabi nga kanina sa awit, yung kanyang majesty, inilay aside niya, binaliwala niya. I mean, hindi niya kinilala o tinanggap sa kanyang sarili na kanya ito, kundi tinubad niya ang kanyang pagiging Diyos at siya naging tao. Pangalawa mga kapatid, paano natin malalaman na hindi sila mula sa Diyos? Una, pinapayag nila sa Jesus ay hindi naging tao. Pangalawa, ang itinuturo nila ay mula sa sanlibutan. Verse 5. Kapag po ang itinuturo ay mula sa sanlibutan, ito ay hindi mula sa Diyos. Verse 5, ang sabi ng salita ng Diyos, sila ay sa sanlibutan, kaya mula sa sanlibutan ang itinuturo nila. At nakikinig sa kanila ang sanlibutan ayon sa chapter 3 o chapter 4 verse 5. Ibig sabihin mo mga kapatid, ang focus ng kanilang teaching
ay makamundo. And as the children of God, He separated us from the world. Nasa sanlibutan tayo, pero hindi natin ginagawa yung nais ng mundo. 1 John chapter 2, 15 to 17, ang sabi ng salita ng Diyos, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakapupukaw sa masamang kita ng laman, ang mga nakatutok sa paningin, at karangyaan sa buhay, ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparang ang sanlibutan at lahat ng kinahumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Napakaganda hong sinasabi ng salita ng Diyos. Kayo at ako ay anak ng Diyos, at hindi na ho tayo dapat ginagawa yung mga bagay na masama at makasanlibutan. Ang sabi po ng Romans chapter 12 verse 21, ang sabi po dito ay ganito: don't copy the behavior and customs of this world, but be a new and different person with a fresh newness in all you do and think. Then you will learn from your own experience how His ways will really satisfy you. Kailan lamang po natin naranasan na yun pong daan ng Panginoon ay nakakasatisfy sa atin kapag po tayo ay nagbago ng ating pag-iisip at hindi natin pinopya ang mundo, hindi tayo nakisama, nakiayon sa takbo ng mundo nito. Mga kapatid, ang sabi ng salita ng Panginoon, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundo nito. Kung ito po ang focus ng ating isipan, mga kapatid, nangangahulugan na wala ko tayo sa Panginoon. Sapagkat ang sabi ng salita ng Panginoon, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa akin. Ang itinuturo nila ay mula sa sanlibutan. Ito po, Panginoon, ito po mga kapatid, ang isa sa mga gabay, kung paano natin malalaman na mali ang tinuturo ng isang tao. Una, dapat po natin, o kinakailangan natin, suliin ang ating napapakinggan. Pangalawa, dapat po natin gawin o gabay, mga kapatid, yung po una, yung pagsusuri. Pangalawa, yung pong pagyakap sa pinaniniwalaan. Pagyakap sa pinaniniwalaan. Pagyakap sa paniniwalaan. Mga kapatid, naniniwala po ako na mayroon po tayo kahit kaunting nalalaman patungkol po sa ating Panginoon Jesucristo. Gaya po ng chapter 2, verses 12 to 14, kahit tayo po ay baby Christian, o di kaya ay young Christian, lalo tigit po kung tayo ay mga mature Christian. Ibig sabihin, matitibay ang ating pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo. Verse 4, chapter 4, verse 4, ang sabi ng salita ng Diyos, mga anak, kayo sa Diyos, at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. That's why we must hold tightly and firmly embrace our faith. Sapagkat ang Espiritong naghahari sa atin ay mas makapangyarihan kaysa nasa Espiritu nasa sanlibutan. Pagyakap sa atin po ang paniniwalaan. Ano po ang paniniwala na dapat po natin yakapin? Una, tayo mga anak ng Diyos. Di ba nyo napapansin na lagi ho paulit-ulit dito po sa 1 John, ang salitang sinasabing, kayo'y anak ng Diyos. Tayo'y mga anak ng Diyos.